Condo townhouse naman tayo for today's video. Baka magustuhan nyo tong bahay na to. Una nyo nga mapapansin yung front yard niya may mga tanim. Matandang babae raw yung nakatira dito. Matagal na raw nakatira dito yung may-ari. 40 years na. Siya rin yung first owner nito. 3 floors pala to. May basement, main level, saka second level. Yung main level, saka second level, naka-carpet. Sabi ng sales agent, around 10 years na raw yung carpet. Ito pala yung living area nila. Mataas na yung ceiling, tapos spacious pa. Ipapakita ko na rin muna yung backyard. Wala naman kasing ibang daanan kung hindi dito. May nakasetup nga silang table and chairs dito sa deck nila sa likod. Masarap din siguro tumambay dyan lalo na pag malamig yung hangin. Pero wag naman yung sobrang lamig. Yung temperature kasi ngayon umaabot na ulit sa negative degrees. Pero dito nga sa Ontario, lalo na sa lugar namin, hindi pa naman nag-i-snow. Hindi ko pala napuntahan yung ilalim nitong deck. Hindi ko lang sigurado kung ginawa rin bang storage room yan or kung ano man. At ito na nga, balik na tayo sa loob ng bahay. Yang nakikita nyong elevated area, nandyan yung kitchen nila, saka yung dining. Hindi ko nga alam kung bakit dalawa yung dining area nila eh. May kita nyo mamaya. Itong living area pala nila, may sukat na 17.52 square meters. Ang luwag nga nito. Kitang-kita nyo naman yung space. Tara, samahan nyo naman ako akyatin yung kitchen saka yung sinasabi kong dalawang dining area. Ito nga yung una. May nakasetup na table and chairs dito. Yung vibes niya parang sa mga coffee shop. Tama ba ako? Ito naman yung sinasabi kong isa pang dining. Mas malaki nga to kumpara dun sa una kong ipinakita. May libre pang pa-drinks, cookies, and fruits yung sales agent. Tapos ayan ulit si Hana. Kung lagi kayo nanonood ng vlog ko, alam niyo na yung ginagawa niya. Tapos ito naman yung kitchen. Kung titignan nyo nga yung oven saka yung fridge, mahahalata yung luma na. May sukat nga palang 7.2 square meters yung kitchen nila. Akyatin naman natin yung second level. May 3 bedrooms nga dito. Saka nandyan din sa taas yung CR nila. Parang ang pangit lang ng pagkakapwesto. Pag akyat mo ng hagdan, kita mo na agad yung CR. Ito yung primary bedroom nila, 15.74 square meters yung sukat. Ang napansin ko dito yung furniture nila saka appliances parang antique na. Ganun yung dating sa akin eh. Sa inyo ba? O ganun lang siguro yung paningin ko dahil sa kulay ng mga kahoy. Kung titignan nyo mabuti, kitang-kita na nga yung kalumaan ng carpet. May mga part na nangingitim na. I-check na rin kaagad natin tong CR sa tabi nitong kwarto. Napansin niyo yung takip ng toilet? Merong carpet. Ganun pa rin yung setup, 4-piece bathroom, sink, toilet, bathtub at shower. Tignan naman natin yung dalawa pang bedroom. Halos magkasukat nga lang to. Etong halos walang laman na kwarto, 9.47 square meters yung sukat niya. Ito namang kabilang kwarto na ginawang office room, may sukat siyang 8.73 square meters. Yung mga kwarto pala, pati yung living area nila parang pare-pareho ng ceiling fan. Napansin nyo rin ba yun? Baba naman tayo sa may basement. Habang nire-record ko nga itong video, nag-iingat na ako. Meron kasing part dyan na nadulas ako. 4 steps nga yata yung idinaustos ko. Kung makikita nyo nga yung edge ng hagdanan, nangingitim na. Saka madulas din yung medyas na suot ko nung panahon na yan. Hindi naman ako nasaktan kasi nga naka-carpet siya. Yun yung kinagandahan. Pero yun din yung dahilan kaya ako nadulas. Pagbaba mo nga dito sa basement, itong pinto sa left side, may powder room. Sink at toilet lang yung nandyan. The rest ng basement, unfinished na. Pero kung titignan nyo, inayos naman nila. Malinis tignan. Hindi katulad ng mga iba kong napuntahan, makalat. Ibinibenta nga pala nila tong bahay ng 535,000 Canadian dollars or sa Philippine peso, 21.7 million pesos. Itong condo townhouse na to, may monthly maintenance fee na 426 Canadian dollars or sa Philippine peso, 17,000 pesos yun. Anong masasabi niyo dito sa condo townhouse na to? Dito ko natatapusin tong vlog. Hanggang sa muli. Paalam!